Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa China at doon po sa ating DOTR. At kasama na dyan ang isang kaalyado ng dati niyong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, bago po tayo magsimula ng ating reaksyon at opinion, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. And tayo po ay magsa-shoutout at magpapasalamat sa lahat ng ating channel members. At ganoon na rin po sa nanonood ng ating video premieres at nagre-replay ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. At eto na nga po, no, parang... Eto, nakita ko na to no? Sabi ko, pag-aralan ko muna maigi. Pero yung isa po nating friend dyan, nagpasa po sa atin, sabi, Kuya, anong masasabi mo dito? Nakita ko na to, sabi ko. No, binabasa ko nga po. Kaya nga po, sa akin hypocrisy to the max. Yun ang sagot ko sa kanya. Yan din ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Yan na po yung aking reaction. Hypocrisy to the max. Ang sabi naman ng politiko, ito ang kanilang reaction. We, di nga. Lakas din mga asar ng politiko, di ba? We, di nga. Emboy, China, seeking stronger ties with PH. Di ba? Sumasang-ayon ba kayo sa titulo ng article? We, di nga. Sabi ko naman, hypocrites. Mga plastic. Tapos nyo kaming gaguhin sa West Philippine Sea. No? Tapos nyo kaming pagsabihan na kami ang mga provocateur, ganito. Ngayon, sasabihin nyo, seeking stronger ties with PH. Di ba? Mga daig nyo pa ang polymers Anong brand ba ng plastic ang mga pagmumukha nyo? At bakit ganyan mga kababayan? Hindi lang ito usapin ng West Philippine Sea kasi may nangyari po dito, no? Ito po 'yan. Babalikan natin tong article na to. Ano po ba ang nangyari diyan? Ito po sa balita ng Enquirer.net. Kasi yung po yung reaction nila prior to this event. Di ba? Ayan Philippines quits seeking Chinese loan for Mindanao Rail. Ang laki po niyang Mindanao Rail na yan, mga kababayan, no? May nakita po akong larawan yan na ang ganda po ng proyekto na yan, na yung Mindanao Rail project na yan, no? So tignan nyo po yung map na yan, no? Ito po, galing po ito sa Benar News, yung graphic na po na ito. Ang ganda po ng proyekto na to, kaso lang, natenga, no? Gawa nga ng, yung China no? Hindi naman natin to kasalanan Nagsisik nga tayo ng loan sa kanila, pero anong ginawa nila? Ang tagal na po yun, no? 2019 pa yun na concept na project na Mindanao Rail. Ang ganda niyan para sa mga kababayan natin dyan po sa Mindanao. Kaso sa tagal na tenga, ni phase 1 yata, hindi pa nasisimulan, mga kababayan, correct me if I'm wrong. Wala, no? Anong gagawin mo? So nagalit ng Pilipinas, ano sabi dito? The government is looking at new financing options for the Mindanao Railway project after it backed out from loan negotiations with China. Ayun po ang sabi ni DOTR Secretary Bautista. The DOF o the Department of Finance in a letter to the Chinese Embassy dated September 22nd, September 22nd pa pala ito, a copy of which was shown to the media by another transportation official said, the Philippine government is no longer inclined to pursue the Chinese ODA, Official Development Assistance, financing for the phase 1. So wala pa nasisimulan. Kumbaga plano-plano lang yung mga agreement, no? Actually, hinahanapan ko po ito, nire-research ko kanina, ang haba po no? Hindi kinakailangan dito. Hindi lang mga 30 to 40 minutes vlog ito. Abot to ng mga mahigit 1 oras. No? Ang dami po yung series of events. Pero ito nga po,
Siguro, napundi na. Dahil hindi masimulan eh. O ano ang hindi natin alam. Ang dahilan ng China, siguro, natabangan na rin sila dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea. Tapos, nagpapapasok pa tayo ng mga Amerikano. Di ba? Phase 1 pa lang, oh. From Tagum, Davao, Digos segment of the railway project. Quote, moving forward, we wish to inform you that the Philippine government remains open to holding project-related discussions and technical level exchange on any other pipeline projects under Chinese financing. Ayun po yung nakalagay sa letter. Actually, ito, binitawan na to eh. Kaya tama yung mga ugong-ugong noon eh, na ang daming ibinak out na inaward na project sa China nung nawala na si Presidente Duterte. Maski na nung panahon niya, ilan lang proyekto yata ang natupad. Di po ba? Oh. As if the move to drop the loan negotiations with China have something to do with Manila's territorial dispute with Beijing on the West Philippine Sea, Bautista said, I don't think it is related. Oh. Ang tanong naman sa mga reporter na mga to, journalist na ito, hindi naman siguro ganun ka-idiot nasasagot si DOTR. Sa palagay nyo ba, he is in the right position to comment on that West Philippine Sea? Meron ba siyang authority? Is there any authority na sa grade level niya ba na mag-comment dyan sa West Philippine Sea? Wala siyang right. Ang right niya ay yung departamento niya, the DOTR. Ang may karapatan dyan, ang DND, AFP, Philippine Coast Guard, and the President only. Unless otherwise, you are given so, no, and you have the authority to do so, you have the right to say something about it like the legislators, tulad ni Senate President and the other senators, then you can do so. Pero there is a very illogical question. Very unreasonable. No, hindi yan. Hindi yan papatulan ni Secretary Bautista. That is a very good answer to you, sir. No? He said they were instead looking at government funds, ODA loans, and the public-private partnership o yung PPP scheme to finally get the first railway project in Mindanao moving. Bautista said they were targeting to secure the financing for the hybrid passenger and freight line by the first quarter of next year. InfraWatch PH, a public policy think tank, agreed that the Department of Transportation should find another financing partner for its big-ticket infrastructure projects. Ito po yung sabi ng think tank na InfraWatch PH through Terry Ridon. All indicative projects should now focus on partners which do not endanger our national interest. Correct! Di po ba? Alam niyo na ibig sabihin ng national interest. Security. Di ba? Cyber. Space natin. Malay nyo, makapasok sila dyan. Lahat. No, hindi lang sa infrastructure. All of the infrastructure, whether digital or yung mga national roadways. Ganyan. Bautista noted that the Mindanao Railway Project was in the process of design finalization and the government was working on the right-of-way issue and eventual acquisition of the land. The 83 billion pesos rail project seek to reduce travel time from Tagum in Davao del Norte to Digos in Davao del Sur to about an hour from 3.5 hours currently. Designed to service up to 125,000 passengers a day, the rail line was approved as part of the previous Duterte administration ambitious Build program. And it was originally targeted to be up and running by 2024 to 2025. Wala. Malapit na yan. Kaso walang nangyari. Ni phase 1 nga eh. Hindi nangyari. O, di po ba? On-off negotiation. It is one of 3 major railway projects whose loan negotiation with China Export-Import Bank o yung Exim Bank were overtaken by the change in the country's leadership last year. Talks on China's funding for the 3 projects began in 2018. O, tingnan nyo, 2018 pa yan ha. After this were approved by the NEDA. O, panahon ni Pangulong Duterte. O, ano nangyari? In January last year, the contract for the 142 billion Philippine National Railways South Long Haul Project, also referred to as PNR Bicol Express, was awarded to the joint venture of China Railway Group. China Railway No. 3 Engineering Group, puro po China, puro China. O yung sa Subic, o the contract for the construction of the 51 billion Subic Clarkway Railway Project
was earlier awarded to China also. Ayan. However, the 83 billion Tagum Davao Digos segment of the Mindanao project failed to proceed after China was unable to submit a shortlist of contractors for its design-build contract. Ayun. Sila rin pala ang may kasalanan, mga kababayan. In 2021, the Department of Finance informed China Exim Bank that the submitted loan applications for the railway projects will be valid only until May 31, 2022 and will be automatically withdrawn if not approved in deference to the upcoming administration. O ayun. Upon assuming office in July last year, President Marcos Jr. directed the DOTR to go back to the negotiating table to secure loan agreements for the 3 railway projects. Ayun. The following month, Bautista announced that during his first official meeting with Chinese Ambassador Wang Zilian on August 11, they agreed to resume funding negotiations. Yun nga po yung para sa Tagum, no? Still, the discussion did not prosper as far as the government had expected, and only recently, PNR General Manager Jeremy Regino said they were also looking to other funding options for the South Long-Haul projects due to pending negotiations with China Exim Bank. A potential funding source is the yung JICA, Japan International Cooperation Agency, which is a partner of the DOTR in crafting the 30-year Rail Master Plan covering the National Capital Region, Central Luzon, and Calabarzon. JICA has pledged about 300 million yen or 125.68 million for this initiative. Yung pong 30-year plan nila na pang National Capital Region, Central Luzon, and Calabarzon. O, ayan. So, naghahanap sila ngayon. Talagang nag-give up po ang bansang Pilipinas. Kasi nga sa tagal, natenga. O, anong nangyari? Ha? Sinasabi niyong sa West Philippine Sea? Hindi po. Talagang tinengga ng China. O, kasi nga, siguro natabangan sila. Wala na si Duterte. At yung nangyayari pang itong sigalot sa West Philippine Sea, parang sinasabi, parang form of blackmailing eh. Para sa akin lang correct me, opinion ko lang to. Sige, magsiga-siga kayo dyan sa West Philippine Sea, i-define nyo kami. No? Papasukin nyo pa yung mga allies ninyo, the likes of United States. Bahala kayo dyan sa project ninyo. O, di ba? Parang ganun lang naisip ko sa tagal ng panahon na yan. O, yun lang. Ang nangyari, naubos ang pasensya ng Marcos administration. Siyempre, pinangako yan eh. Di ba? Build pa ni Pangulong Duterte. Ang sabi ng Pangulong Marcos dati, kung maganda naman at pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino, bakit hindi natin itutuloy? O, hindi po kasalanan ng Marcos administration yan. Inutusan niya si Bautista na bumalik sa negotiation table to secure a loan. Kaso anong ginawa ng Beijing? Wala, tinengga. So, sana po, diyan po sa mga Mindanaoans natin na maapektuhan po nito, wag po kayong mag-alala. Hahanapan po yan ng pondo. No? At wag nyo pong sisihin ng Marcos administration. Dahil hindi po nila kasalanan yan, nag-give up po yung partner. No? Ayaw na tayong kausapin. Kaya ito, balikan natin tong article na to sa politico.com. No? Kaya ko po nasabing hypocrisy to the max. At sinabi ng politiko, di nga. After na hindi nyo pansinin yung ODA, yung loan para sa Mindanao Railway Project, tapos gusto pa nito, seeking stronger ties with PH. For what? Para saan? Ito pa hypocrisy, kaplastikan. The Chinese Embassy in Manila on Thursday said China wants to continue strengthening its cooperation with the Philippines in the area of infrastructure. Hindi ba infrastructure yung Mindanao Railway Project? Kung gusto nyo yan, kung hindi kayo nagpapaka-plastic, hindi lang kayo yung two-face, no? So parang sa pagganyan, ang ganda ng imahe ninyo, pagtalikod nyo, minumura nyo kami, winawalang hiya nyo kami. Di ba? Ituloy nyo. Ponduhan nyo. Sabihin nyo dun sa China Exim Bank, ponduhan natin ito. Kung wala kayong masamang tinapay sa amin. Di po ba? If you want to build a stronger partnership,
no, strengthening ay bilateral relationship, ituloy nyo yun. Ano ang nakikita nyong problema? Di po ba? Pinapinalize naman na yung plano. So ano problema? Yun lang naman ang sinabi ni DOTR eh. We are finalizing the plan. Siguro pag nandyan na yung pondo, tapos na yan. Di ba? O para masimulan na yung ipinangako ng Pangulong Duterte na bill para po sa Mindanao, sa Mindanaoans. Phase 1, Phase 2, Phase 3 po yan eh. Nakita ko po yung parang buod lang po summary kung gaano kalaki yan. Di ba nakita nyo yung mga lugar na dadaanan yan? Ang ganda niyan. Makakatulong sa mga Mindanaoans doon sa mga lugar na tatayuan yan. So paalala lang, hindi po nagkulang ang bansang Pilipinas dyan. Hindi nagkulang ang Duterte administration, hindi nagkulang ang Marcos administration. So talaga lang, they dropped the ball. Hindi po tayo ang nag-drop ng ball dyan. No? Hindi natin masisisi si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos, si DOTR Secretary, kundi they dropped the ball. Yung counterpart natin, yung mga nandun, mga Chekwa. Probably because of, bahala kayo. No? Binubuli nyo kami. Weh! Paano namin kayo binuli? Kami nga yung binubuli ninyo. Hindi, nagdala kayo Amerikano dyan. Nagjo-joint patrol kayo sa West Philippine Sea. Di po ba? Ito sabi niya. The statement came a day after reports that Philippines has withdrawn its request for Chinese Official Development Assistance o yung ODA funding the Mindanao Railway Project due to lack of progress in negotiations. Well, they don't wanna go back to the table eh. Di po ba? Chinese Ambassador Wang Zilian did not make any direct reference to the withdrawal but said China ambitions a well-implemented Belt and Road Initiative, a development strategy that seeks to address the large infrastructure gap across Europe, Africa, and Asia. Quote, it is wished that China and the Philippines could continue strengthening cooperation in agriculture, energy, infrastructure, people-to-people exchange, among others, appeal to jointly promote high-quality development in the future. Nek ninyo. You drop the ball nga dun eh. Diba? Biruin nyo, alay nyo pa si Duterte inaasahan niya yan. Pinramis niya sa mga Mindanaoan. Tapos you drop the ball. Tapos sasabihin mo pa ganito, strengthening cooperation, better bilateral relationship. Ano ka? Nanloloko ka? Sugar coating? Di po ba? Paano pa kami maniniwala sa inyo? Napaghahalata talaga kayo ng mga hinungaling. Palagyan nyo, uto-uto kami sa inyo. Diba, mga kababayan? Maniniwala pa ba kayo dito kay Wang Zilian? Diba? Na yan talaga ang gustong gawin ng kanyang bansa? Mouthpiece lang yan ng mga nandung leader niyang mga komunista. Di po ba? Ito, the lack of development in talks. Wala eh. They don't wanna go back to the table. Development in talks and the eventual pull-out had sparked speculation that Beijing may have lost interest in funding Philippine structure projects through none in the Philippine government has confirmed this. Di ba mga kababayan, Speculation, they lost interest. So hindi natin kasalanan yun. Tayo pa ang sisisihin ngayon na nawalan sila ng interest. Why? Bully kayo eh. Hindi naman namin kasalanan na siyempre, papalagan namin kayo sa pangbubuli nyo sa aming West Philippine Sea. Sila na nga itong bully, feeling nila, sila pa ang kawawa. Sabi ni Bautista, maghahanap sila. Private partnership, ODA to another investors, and government funding. Maganda naman yan, kaysa naman ma-debt trap tayo sa China. 'Di ba? Yung utang tayo ng utang doon, magkano ang interest hanggang di tayo makabayad o anong gagawin? Baka sakupin na nila kung saan meron silang proyekto doon. Tama lang yan para makalabas tayo sa debt, yung debt trap ng China. Di po ba? At present, the DOTR is looking for other sources, possibly. So ito na, sinabi ko na sa inyo kanina, ulitin lang natin. A combination of Philippine government support, ODA to other investors, and private sector support to fund the 81.7 billion pesos Mindanao Railway Project Phase 1 Tagum Davao Digos segment. Phase 1 pa lang yan. Daming phase niyan. Nakita ko nga mga kababayan. Ngayon, tenga muna. Pagpasensyahan nyo muna po mga taga-kababayan natin dyan sa Mindanao.
dinrap po tayo ng ating, sabi nilang, partners. Dinrap po eh. No, hindi po natin kasalanan yon. Huwag kayong maniwala na kasalanan ng Marcos administration ito. Lalo na yung mga gagawing mga disinformation or kasinungalingan ng mga tuta nilang mga kapwa nating mga Pilipino. Hindi po tayo ang nag-drop ng ball. It's them. They don't wanna go back to the negotiation table, no? They lost interest. So what? We will find another one. Di po ba? O eto, sino ang makikita nating potensyal na gusto nang mag-invest diyan? Di ba? Yung isa, yung JICA, yung Japan, no? Marami na siyang 387 million pesos sa 3 proyekto. O eto pa, sabi diyan sa Philippine News Agency, Envoy, Japan, ready to invest more in big ticket Philippine projects. So ayan. At least ito, hindi tayo iiwan nito. Kita nyo naman kung paano magtrabaho yung mga Japanese firm o companies, di po ba? Saka ito, may paninindigan. Hindi tulad nung bully doon sa kabila. Kaya mag-iingat kayo ha, reminder lang. Baka meron diyang mga Chinese disinformation propagandist specialist na sisisihin pa ang gobyernong Marcos. Bakit tayo binitawan ng China? Wala pong ibang dahilan mga kababayan. Huwag nating sisihin ang Marcos administration. Huwag nating sisihin ang DOTR. Wala tayong kasalanan. Sila ang may kasalanan. They dropped the ball. They don't wanna go back to the negotiation table. Tapos sasabihin ng makapal na mukha ng orokan na kanilang Chinese ambassador to Manila na si Wang Zilian na that China wants to have a better strengthening cooperation in terms of infrastructure, agriculture, and other terms. No? No way. Mamaya hindi nyo alam napapasukan na pala tayo ng mga, alam nyo na, yung mga technology nila na made in China na nakakuha na ng impormasyon, na implanta na nila. Kaya dapat talaga mag-ingat-ingat po tayo sa mga ganyan. Ulitin ko lang, huwag kayong magpapaniwala sa mga Chinese puppets, the disinformation specialist disseminator ng mga Chino, ng mga kapwa pa natin mga Pilipino. No, mayroon isa diyan. Isa o dalawa diyan sa kanilang mga ex-account sasabihin, kasalanan ng Marcos administration. Kulang sa follow-up, walang ginawa, no, pinabayaan kasi nakapokus sa ganito. Yan po ang sasabihin ng mga yan. Pero sinasabi ko na sa inyo, base na rin sa ulat ng mga nabasa nating balita. Inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos si DOTR Secretary Bautista that you have to go back to the table. August 11 yung kay Wang Zilian. After that, wala na. And they said probably China lost interest because of what's happening in dun sa West Philippine Sea and Duterte is no longer in power. Tignan nyo ang ka-selfish nila. Tignan nyo ang ka-two-face nila. Wala na silang interes. Wala silang makuwang interes sa atin kasi wala na yung kanilang nilagay na tao dyan. Sino yun? Alam nyo na kung sino tinutukoy ko. Ngayon wala na siya. Wala nang magbibigay ng kapritsyo nila sa West Philippine Sea. O ayun. Bahala na kayo. Diba? Tignan natin kung matutuloy pa yan. Pero sinasabi ko sa inyo, kung matutuloy man ito, iniisip ng Pangulo yan, maganda. Maganda po yan, papakinabangan ng mga sambayan ng Pilipino sa Mindanao. Tutuloy niya yan. Sinabi niya yan dati, kung maganda at mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino, bakit hindi natin ituloy? Para po sa mga Pilipino yan. Hindi para sa akin, hindi para sa iilang tao. Para sa karamihan, the majority. Yan po yan. O sana po, pagdasal natin na may mga investors nakakagat dyan sa 81.7 billion infrastructure project phase 1 dyan sa Mindanao Railway Project. Okay? O eto po, sabi ng Japan, ready sila to invest more. O, di ba? Siguro nakatunog sila. O, pasukin na natin. Di ba? Mayroon ding interest ito sa ating bansa. Di ba? More strengthening our bilateral relationship and other any interest. Di po ba? Tokyo will continue investing in the Philippines' big-ticket projects
Ayun po ang sabi ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa reaffirmed Thursday. Speaking at the 49th Philippine Business Conference and Expo in Manila, the envoy said, Japan has always been and continues to be the largest official development assistance, ito na yun, di ba? ODA. Yun ang hinahanap ng ating bansa. Baka ito na nga, Japan. Kasi marami na pong projected dyan ng Japan. O di ba yung subway? JICA yan? Donor of the Philippines, but still, room for the partnership to grow further. Talagang take advantage talaga tong Japan, siyempre. The enemy of my enemy is my friend. Parang ganun di ba mga kababayan? Ito pa, quote, Japan and the Philippines have a very strong, solid economic ties. Tandaan nyo mga kababayan, nakita po, nakasave pa rin to sa aking computer, yung isang article sa Philstar Global. Nag-survey sila nung way back 2022 of August, na yung likes and dislikes, sa mga countries. Alam nyo, sa mga Pinoy, sabi ng mga Pinoy, they dislike China. Number 1 dislike. Sino ang like nila? Number 1. Kumikiling sila dun sa ating kalabaw na ayaw ni Robin. Pang ilan ng Japan, hindi po sinabi. Pero ako, killing po ako syempre sa Japan. Diba? Gusto ko ng Autobots. Transformer. Joke lang po, di po ba? Okay. As we forge commitments in our priority industries, we want to assure you that Japan will continue to invest in big-ticket projects to help shape a thriving future for our fellow Filipinos and for our investors. Why not? Grab that opportunity, Mr. Ambassador Koshikawa. Grab that Mindanao Railway project. Just nyo lang, yung mga details dapat talagang detalye, planado, para at least matuwa po yung mga kababayan namin dyan sa Mindanao, At least kahit paano may magsisimula na, A big chunk of Japanese investment in the country goes into infrastructure projects, among which are the North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway, tama pala tayo, LRT-1 Cavite Extension, LRT-2 East Extension, and MRT-3 Rehabilitation. The Japanese envoy said there had been renewed and growing interest among Japanese investors in the Philippines, especially as both countries gradually recover from the impacts of the COVID-19. Koshikawa also pointed out that need to develop more disaster prevention-related infrastructure in the Philippines and provide a unique opportunity for Japanese companies to leverage their experience, know-how, and technologies. Di ba? Pagdating sa mga robot, Japan. Amend, create. Ito daw. Just as the Philippines doubles effort in attracting investors, Koshikawa said the country should also create a level playing field for its business environment that is as attractive or more attractive than its Southeast Asian neighbors. Koshikawa said the CREATE Act of 2021, with all its good intentions, had been cited as having made the business environment less competitive. Fortunately, legislators are currently deliberating the Create More bill in the lower house, which has the potential to resolve the taxation challenge being faced by export-oriented companies. We strongly hope that the proposed amendment will soon be realized. Ito pa. Koshikawa warned that if the VAT-related provisions are not appropriately amended, yung ating VAT, many companies, including that of the Japanese, may pull out their businesses in the Philippines. Legislator, ayusin nyo ito. Yung value-added tax, Nako, kailangan maayos yan. Martin, Subiri, anong ginagawa nyo dyan, The envoy said Japan has always been a top investor in the Philippines over the last decade. But compared to investments made through Singapore and the Netherlands, Japanese companies had invested more than what is presented in the statistics. Napubulol tuloy yan. So gusto talaga nilang mag-invest ng marami sa Pilipinas, pero they are being
prevented because of this CREATE Act 2021 daw, saka itong VAT-related provisions. Nako, subire. Martin, what are you doing? O di ba? Nag-ano ha? To-take advantage ang Japan dahil dito sa China. Kaya sabi ko sa inyo, the enemy of my enemy is my friend. So, ayun na po yung sagot natin doon sa kaibigan nagtatanong. Actually, sinagot ko na siya. Ulitin ko lang. Yung kay Chekwa, hypocrisy. Makapal pa sa orokan yung pagmumukha nila. Hindi po natin kasalanan. Bakit tayo nag-pull out? Unang-una silang ayaw nang bumalik sa table. Ayaw nila sigurong i-brought out pa. O baka naman, wala na silang perdoy. Di ba ba? O ito pa, yung isang tanong naman din na sa atin ng ating kaibigan. Isama na natin ito. No? Yung ating isang senador na super ang kanyang kay dating Pangulong Duterte. Ayan po. Bongo condemns but hopes for peaceful resolution to China collision at West Philippine Sea. So, tinatanong ako nung kaibigan natin, ano daw take ko dyan? Kinakailangang sabihin niya ni Bongo. Kasi, siya Vice Chairman siya sa Senate ng National Defense. Kailangan magbigay siya ng kanyang statement. Kasi kung hindi niya gagawin yan, mapagkakamalan din siya. Nakasapi siya ni Robin. Kasama siya ni Bato. Di ba yung boss niya, Pangulong Duterte, ma-associate siya doon. Di ba? Kailangan niya magbigay ng statement. Kino-condemn niya. Pero, he's hoping, tama naman, he's hoping for a peaceful resolution. Yan nga po sa collision sa West Philippine Sea. Senator Bongo said he condemns China's latest provocation in the West Philippine Sea but is hopeful there will be a peaceful resolution to the issue. Ayan, sabi niya. Walang katapusan po itong mga pagtutok ng military grade laser, water cannon, at ngayon naman binabangga tayo. Kung totoong may harassment o binabangga, kinokondina natin ito. Talaga, safe na safe ang kanyang sagot. Kung totoo may harassment o binabangga, kinokondina natin ito. Very safe yan. Ayaw niyang mapasama sa batikos ng mga anti-China sentiments. Pero sa palagay nyo, tanungin natin yan si Senator Bongo. Senator Bongo, saan ka? Pro-China? Pro-Pilipinas? Kung mapapanood lang ito ni Bongo, siguro matatawa sa akin ito. Sino ba yung tokis na yan? Bakit niya ako pinamimili? Nagbigay ka ng statement. Ito bang statement mo, makukonsider ko na ikaw ay pro-Pilipinas and anti-China ka? Kasi, yes, condemns mo, kinokondena niya. Kung totoong may harassment o binabangga, ano sa tingin mo? Kaya ako mga kababayan, ano ba yung sagot ko dun sa ating kaibigan? Kaya niya nasabi yan kasi nga siya ay Vice Chairman ng Defense sa Senado. He needs to give a statement. But a statement that is so safe. Wala sa Pilipinas, wala sa China, nasa gitna ako. Kasi di ba? Kung totoong may harassment o binangga. Now, sinabi niya, yung pagtutok ng military grade laser, water cannon, at ngayon binangga, yun ngayon binangga na yung una niya ngayon may binangga, sabay binalikan niya doon, kung. Di ba? Safe na safe. Parang, bigay bawi. Pero ito maganda, may panawagan siya ngayon. Very safe talaga. At least nagbigay siya ng kanyang statement, pero hindi mo alam kung saan siya doon. Sa aking paningin, gitna po siya. Ako po ay nananawagan, sana ay marisolba na ito sa mapayapang paraan at hindi umabot sa kaharasan. Dahil maliit lang tayo na bansa. Correct naman po siya dito. I agree. We don't want yung WAR.
Ganon din ang sabi ni DND Chief. What we want is a peaceful resolution. Kung kikilalanin lang sana ng China yung ating 2016 arbitral ruling, huwag kayo dyan sa aming EEC. Pwede ka namang yung siguro mga 20 nautical mile ang layo mo. Yun, say hi, ni hao. Ganun ka lang. Mayaman pa rin naman yung dagat. Paghatian na lang natin, i-share. Diba? Sharing is caring. But don't share your sa amin. Don't share your stupidity with us. Sorry naman sa mga pro-China dyan, no? Diba? Ang gusto lang namin, 200 nautical mile. What is ours? Then the rest, bigyan nyo lang kami pa ng 10 nautical o 20 nautical mile, then you can have it. Palugit lang. Para hindi naman tayo magkiskisan na gano'n. Diba? Yung kiskisan. Wala na tayong pagitan. Ano yun? Ano ba? Maghahalikan na tayo. Layo ka. Ganon. Diba? Magkasundo. Drawing table. Yan. Kaso itong China hindi ganon ang mentalidad sa ating mentalidad Makikitid. Swapang. Ulit-ulit ko. Swapang. Yan. Kahit malit lang tayo, kilala ko ang mga Pilipino na pinaglalaban kung ano ang atin. Correct. Siguro, Pilipino ka ba? Bongo? Yung last name mo, Go Sa bagay, may friend po akong Go. Mukhang kamag-anak mo po yun No? But she doesn't confirm or deny. For her privacy. Pero alam ko, related kayo. Good friend ko po yun. Go ang last name niya. Go ka din. Di ba? Go also said that he is willing to fight for the country's right and hope for a resolution to the problem. Ayan. Mukhang gumaganon na po siya. Kanina nasa gitna siya Ngayon, mukhang sumaside na siya sa atin. Pwede na yan. Tatanggapin na natin. Nahila na natin siya sa ating tug of war. Ito pa, ha? Ang galing ang galing Then, doon natin siya nahuli. Ngayon, ayan. Nahihila na natin siya. Wala po silang karapatan na iharas ang ating mga vessel. Karamihan dyan, nasa resupply mission lang sa Ayungin Shoal. Atin yun Correct! Yan ang maganda dyan! Yes, nahila na natin si Bongo. I can say kanina, nasa gitna siya ngayon. Yan ang matapang na statement. Ha? Pro-Pilipinas. Diyan sa mga binitawan niyang statement. Kung ano yung niresupply natin, hindi man tayo lumalabag sa batas. Pinaglalaban lamang po kung ano yung atin. Yan. Yan ang mga statement. Sana, Senator Bongo, sir, saludo ako sa statement mo nito. Sana hindi ito pasad. Sana hindi lang yung sinasabi mo yan, nakaganong ka, pero sa totoo lang, naku, yari ako dito sa mga barkada ko. Sige, ako na lang ang magmi-makeup story sa kanila, no? Kailangan yan, no? Sana hindi ito kaplastikan. Sana ito ay nagmumula sa kanyang puso. Hindi yung natatakot lang siya dahil nga he needs to protect his position as a senator o may balak pa siya, ganyan. Pero ito, it's a welcome news sa makakabasa. Pero tanungin natin sa sarili natin, ito ba ay bukal sa kanyang puso? Ito ba talaga ang kanyang paninindigan? So, hopefully, ako sa akin, okay yung sinabi niya. At sinabi ko nga rin bundo sa kaibigan natin nagtatanong, kinakailangan niyang magbigay ng statement. Kasi nga, vice chairman siya ng Depensa Senado. Ito yung statement niya. Depende na po sa inyo kung tatanggapin nyo, no? Ang katotohanan lang nito kung may nangyari pa ulit na hindi maganda sa ating West Philippine Sea, sa exclusive economic zone natin, ano na ulit ang sasabihin niya. For this one, well, sabihin natin, at least nagbigay ka ng statement. You are condemning the actions. Yan. Maganda. At least nagbigay siya ng statement. Si Bato, si Lobin, naglayag lang, wala lang. Yung inyong mga dyan, mga boss, yung mga nasa KULTO. KULTO? Ano yun? Land Transportation Office? Diba? Kayo po, ano pong take nyo dyan sa sinabi ni Bongo? Pareho ba tayo ng ating opinion at reaction na he needs to say something. He needs to side on our side, the pro-Filipinos, kasi nasa Defense Committee siya
Alam palang magsalita siya ng hindi maganda. Pero very safe yung una, very safe ang ano niya. Kung totoong may harassment o binabangga, kinokondena natin ito. Very safe yun. Pero sa baba, sinabi niya, yan, ako po ay nananawagan. Nananawagan siya ng peaceful resolution. No? O kayo po, ano po ang inyong take? Tama po ba yan? Katanggap-tanggap na ba sa inyo yan? Or it is just a facade para hindi po siya mabatikos na nandun siya sa kabilang ibayo? Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.